for another recap and what to expect. And aside from the latest from the Senate, we go live with our mobile journalist, Merimon Reyes. Come in, Merimon. Lord, pagdating sa cross-examination ng unang witness na inharap ngayon ng House Prosecution Panel, ni-rule ng impeachment court na bukas siya ipagpapatuloy. And ang nasabi rin kanina ni Attorney Reggie Tonggol na spokes ng impeachment court, hindi raw hard strict rule yung one witness per day. Pero then again, aabangan lang natin kasi 92 trial days ang nakikita natin, pero we're just on day 2 and hindi pa nakakaraos sa pagtalakay doon sa article of impeachment 4 tungkol doon sa alleged rape deaths na binitiwan ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez. Pero lumalabas na kasi yung both teams from the defense and from the prosecution panel. Pero nakulit ko lang si Congressman Reneco para lang sa ilang reaction. So, pansota lang po. No, we have Sir Lord De Vera, pero on my end lang din po muna. It's just day 2, pero ano nakikita nyo so far? Maraming objections from the part of the defense, pero pushing forward naman po ang prosecution. Nakikita nyo ba any hurdles from now moving forward? I think it's clear from today's proceeding na mas interesado ang defense na isuppress ang evidence kaysa ipalabas ito, makita ng taong bayan at makita kung ano ang katotohanan dahil sabay-sabay nating aalamin siya. Ninote natin today, nandito si VP Sara. We hope that she would be at the trial para personal na harapin yung mga charges. Unfortunately, hindi yun nangyari at worse, kaysa sa gawin sa cross-examination ang lahat ng gusto itanong sa witness, in-effort nila na objectan yung paglalatag ng video, yung authentication na kailangan para masabi na ito talaga yung ebidensya. So sa atin, we're moving forward. No, everything is going on track as planned. And gusto natin nakasubaybay ang taong bayan para sila mismo humusga doon sa mga nakikita nilang ebidensya. Attorney, Congressman Ko, thank you for indulging us. Si Lord De Vera po ito. No? Ano po masasabi po ninyo doon sa pamumuno po ni Senator Chis Escudero kanina po? Naging fair naman ho ba siya sa tingin po ninyo? For today, I think we saw fairness dahil at every turn, may mga objections na nire-raise ang defense na, in my humble opinion, ay hindi po proper doon sa mga questions na pinopropound ng prosecution. Hindi po misleading or hindi rin leading yung mga, or rather hindi misleading yung mga tanong, hindi rin vague, no? Sufficient enough. At kung may mga ilang instances na isusustain niya yung objections, note and will taken naman po yun. For now, nakita natin, nahayaan yung prosecution with liberality, as he said, na ibukas yung arguments. And inaasahan natin yung same fairness na yon na hindi lang makita tomorrow, pero sa mga susunod na linggo habang ongoing yung trials. Can you imagine, Congressman, kung pinalabas yung 2-hour video na yon, baka wala pa tayo, hindi pa tayo natatapos ngayon. 9 p.m. pa tayo matapos dito. At mas marami pang mga makikita tayo na hindi naman relevant. Pero buti ay tinindigan ng prosecution na may hawak siya sa kung paano i-present yung evidence. At pinesent yung 2 minutes. We saved the court time as yung gusto natin kung ba tayo insistent din sa comments natin sa pre-trial conference. At nakita ng mamamayan kung ano po ba yung crux ng issue natin. Meron ho bang basihan yung hinihirit po ng depensa na ay pinapakita mga ebidensya ay walang ganitong marking, hindi yan yung nasa pre-trial? Ano ho bang masasabi ninyo doon? Well, for us, it's splitting hairs dahil meron din pong misunderstanding ang defense sa ilang rules. For example, on electronic evidence, ang clear printout ng isang electronic document ay tinatrato na original. Meron pong balikan yung prosecution and defense noon
Pero may isang objection na sinabi no na certified, hindi naman to certified true copy, pero in reality original yung document no as per the electronic evidence rule. So may mga ilang ganyang technicalities na gusto natin maitawid sa understanding ng taong bayan, pero ang klaro naman po, para mangyari yon dapat po hindi initpick yung bawat technicality so as to suppress the substance of the evidence. So today, at least for us, masaya ako na present yung arguments natin for the fourth article. Nangyari yung direct examination, natapos siya. So naghanda din tayo and we're looking forward sa cross, redirect and recross na mangyayari bukas. Hindi pa nga nagsisimula si Congressman Defensor sa kanyang narration eh. May objection na agad. Hindi pa Exactly. percent. Okay, ano pong asahan po natin kapag nag-testify I understand pangalawang witness dapat for today, tama po ba si Attorney Jeremy Lotok ng NBI pa rin? Yes po. Sinabi natin na may one witness per day rule, pero hindi natin masasabi kung gaano kahaba yung cross-examination, redirect and recross tomorrow. Pero nonetheless, handa naman po yung witnesses na sumalang kung kailangan bukas. Opo. Yung tinanong po ni Senator Ontiveros kanina po na sinabi na yung direktahan po niyang tinanong na kung ito nga ba ay ang lahat ng mga ito ay hindi sapat o sapat na ba upang makasuhan or parang may point out na ito ba'y impeachable, no? May mga tumutol po dito pero sa pananaw po ninyo, ito na ho ba yung tinutumbok niya talaga ninyo sa Article 4? Sa Article 4, ito po yung gusto nating maipakita. No? Hindi lang po yung video sa press conference, pero sa bawat interview, bawat opportunity na kaya pong bawiin ni VP Sara yung mga salita na yun, hindi naman po niya ginawa. She doubled down, as they said. Opo. She stood Okay. firm na for her, she is yung highest official of the land. Siya nga raw, hanggang top 2 nga lang daw, hindi top 1. And may several times in-express yung desire na bawiin yung buhay, no? Or sagkaan yung right to life ng presidente. So ang sa atin naman, kahit sino man yan, gusto nating wala ng kultura ng karahasan, culture of impunity, na okay lang na sabihin na papatayin ko yung kung sino man, kaaway ko, o kaya hindi ko kasundo sa pananaw. Pero more than that, ano bang respect for the Constitution, respect for the rule of law, respect for the processes, ang ina-exhibit ni VP Sara kung mismong, nasa constitutional order natin, ito yung mga positions of authority. At may directly siyang pagsabi no, na hindi niya nire-respeto yun. Marami pong mga sangasangang arguments to na paano nare-respeto yung right to life, which is a fundamental right no, enshrined in our Constitution, down to yung mga processes and institutions and orders in our society, paano po ba na nare-respeto yun ni VP. So, inaasahan natin na beyond today ay meron pang mga statements na gagawin, arguments na ipopropound yung both parties. So, I hope that yung mamamayan, kabataan in particular, na look at these authorities as examples. We look forward to these processes of accountability at matapos natin to hanggang dulo. Opo. Kanina po, binanggit po ng isa sa mga prosecutors, Counsel for the Prosecutors na si Lorna Kapunan, na you intend to call in the Vice President herself as witness. Napag-usapan na ho ba kung may particular na pong petsa o kung kailan ma-approximate mangyayari po yung imbitasyon sa kanya? Hindi po tayo informed sa anong stage na yung ganong strategy, kung meron man. Pero ayaw rin po natin pangunahan yung House Prosecution Panel sa kanilang gawain. But nonetheless, may ganon nga pong manifestation. Who best to authenticate, certify, or even explain the statements uttered by the VP than the VP herself? So, may expectation tayo magiging hostile witness siya. Risk din yun. But nonetheless, pinag-aaralan din natin kung paano mapagsisilbi
sa arguments, sa articles of the impeachment, yung pag-summon sa kanya as a witness. Dahil at the end of the day, ang gusto natin, marinig din naman ng taong bayan yung katotohanan, yung pagpapaliwanag kay VP. So I hope that even if hindi siya matawag as a hostile witness, she takes the opportunity to attend the trial and even to meaningfully participate in them. Oo, kasi naalala ko noon, nung nasa Kongreso siya, hindi na siya pwede magtanong, at least siya sa Senado, sa seryosong trial lang, kung kayo ba'y kamag-anak ni Zaldico. Sorry, yes, unfortunate nga po yun. No? Opo. Actually, one can say out of order yung question na yun dahil ang subject matter na pinag-uusapan namin ay yung budget ng Office of the Vice President. At hindi po business yung family relations po. Now, again, wala po tayong family relations kay former Representative Zaldico. But nonetheless, whether here or there, meron pong history si VP Sara of evasion, of direct answers. And sana ngayong impeachment trial na ngayong nakasalang na yung paghawak niya ng posisyon ng kapangyarihan. At syempre yung pananagutan na dapat maibigay natin sa mamamayan. Harapin po niya ng seryoso, ng sincero, yung mga tanong ng taong bayan. Alright. Basing on the procedure kanina po na nangyari, last question na lang from my end, Congressman ko. Kung ganun karami ang mga objections, mga nitpicking po about technicalities, on a scale of 1 to 100, how many drinks do you think yung mga susunod dito ang kinakailangan para ma-survive natin lahat po ito? Ang tanong, drinks? Drinks. Opo. Drinks. 6-7. Baka 67. 67. May nakita lang tayong ganong meme. But nonetheless, nirerespeto natin yung kakayahan ng mga iba't ibang mga lawyers na gawin yung depensa nila, strategy nila, pero hindi sana doon sa tunguhin na isuppress yung evidence. Or even i-drag yung proceedings at hindi makita ng taong bayan yung mga sagot na gusto nilang makita. Pero tayo, handa naman yung depensa, tuloy-tuloy, at rather yung prosecution, tuloy-tuloy naman po tayo. After nitong fourth article, meron pa yung confidential and intelligence funds, yung bribery, and yung unexplained wealth. So marami pa tayo, matagal pa tayo dito. Pero gusto natin, we arrive at the truth. We arrive at an answer at the end. Kung yung sa Green BIR box, paano po kaya? Anong plano ngayon? Well, yun nga po, hindi natin na-receive yung update na pagkatapos ng ruling na according to the presiding officer, ibabalik po sa BIR at maghihintay kung may directive o may instruction from the BIR or otherwise na from the parties na ibalik sa Senado and they take custody of the box. Pero may concession naman yung both parties na gagamitin at maaaring buksan yung box according to the prevailing rules and laws para po tignan yung laman nito at makaambag doon sa ebidensya ng kanilang mga argumento. So, it's not the end yet. Hindi naman po binalik na yan at hindi na to masasamon muli. Pero hinintay lang natin yung procedure para maayos po natin siyang ihan. Alright. Maraming salamat. Mary Mon, pa-thank you na lang kay Congressman Reneco. Thank you for your time, Congressman. Salamat po. Sa uulitin. Salamat po. Alright. Thank you very much po. Ayan, Thank you po. buti pumayag Teka, babalik tayo kay Mary Mon Reyes. Alright, hindi pa rin mawawala si Mary Mon Reyes. You are still on cam. Nag-aayos lang si Mary Mon Reyes. Okay, so day 2 has just concluded and many reactions from several sides. Of course, we want to ask Mary Mon Reyes if, let's say, the questions from several senators from the floor were reflective of their whether their interventions can tell us something about their biases, or about where this trial is headed in terms of outcome, in terms of tone. And it is just day 2, and it has been a long day. And what happens to Mary Mon Reyes now? Are we going back to Mary Mon Reyes? Anyway, okay, recap muna. So, with day 2 now finished, it started at exact 2 in the afternoon with
Congressman Lawrence Defensor from Iloilo starting the presentation of the narrative with the Article 4. But even before Congressman Defensor managed to finish his first sentence, there was an immediate objection from the side of the defense. And when Presiding Officer Chis Escudero allowed him to continue, there was a parallelism made with the recent violence that happened in Tacloban to how public officials should behave so as not to provide bad examples to the future generations, as it were. But we now return to Merimon Reyes. Merimon, okay. So, do you hear me, Merimon? Yes, loud and clear, Lord. Yeah. Okay. So, Merimon, the second witness today is supposed to be another lawyer from the NBI. Am I correct? Tama, Lord. That's Attorney Jeremy Lotok, NBI Regional Director. Pero siya sana, pati si Kalilong ay tatanungin to verify and to really say kung meron ba talagang nangyaring online press briefing November 2024, kung may nasabi ba talaga si Vice President Sara Duterte na alleged threats laban kay President Bongbong Marcos, First Lady Liza Neta Marcos, former House Speaker Martin Romualdez. Pero so far, hindi pa nasasalang si Lotok. Pero ngayon kasi ni-rule ng impeachment court na yung cross-examination, it will continue tomorrow, kaya baka yung iba pang ipepresenta, well, so far kasi sa July 7 and 8, si Lotok yung nakikita natin, pati si Kalilong, baka bukas na siya may pagpapatuloy. Pero ang nasabi rin kanina ni impeachment spokes sa Tonggol, yung 92 days na impeachment trial calendar days, parang pakiramdaman pa rin talaga siya. So, hindi pa nakikita kung less than 92, more than 92, magiging 93 or more days yung kakainin nito. Pero so far naman, na steady naman daw itong pagpapatuloy ng impeachment trial. Lord. Ang mangyayari ba, Merimon, ang itatanong kay Attorney Lotok would be the same questions na tinanong kanina dito kay John Mark? Lord, depende kasi siya sa strategy ng House prosecutors or either counsel na prosecutor o kung may ibang prosecutor na tatayo. Nakadepende talaga siya eh. Pero ang napansin natin earlier, sa pagpapakilala pa lang at pagbe-verify muna sa pagkakakilanlan ng unang witness, marami-raming objections agad ang isinalang o binabato ng defense team. Una, pagdating doon, kasi pinresenta yung request ng preservation ng online video na yon na copy. Pero tinatanong ano raw ba ibig sabihin kung in-acknowledge na siya ng Meta, kinwestiyon agad ng defense team kung wala daw karapatan or wala sa lugar para magsalita itong si Kalilong tungkol doon. Pero ang sinasabi naman ng prosecution, sa lahat ng taong nandito, siya ang may experience, siya ang may training, siya ang nandun sa sitwasyon na yon. So siya lang ang pwede makapagsalita talaga ukol dyan. Nung pinakilala ngayon yung flash drive kung saan doon nakasave yung video na to, at sinabi 2 hours, 26 minutes to, gusto na prosecution, i-play muna yung unang ilang 2 minuto para makita yung may binitiwan talagang mga salita si VP Sara. Hinaharangan ito ng defense, sinasabi, dapat daw i-play ng buo yung almost 3 hours na video para mabigyan ng mas malawak na konteksto yung pinaka-video. And then si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Judge, sinabi niya naman kung sakaling mangyayari daw to anytime soon na ipi-play naman, baka raw pwedeng i-play muna yung part ngayon, i-play bukas yung isa pang part, o kaya pagpilian alin daw sa parts na to ang may konteksto. Pero ang pinaka naging ruling dito after a short recess ng impeachment court, sinabi ni Presiding Officer Chis Escudero, kung gugustuhin naman daw ng defense team na i-play yung same video, yung 2 hours and 26 minutes long na video, papayagan naman daw sila. Pero for now, hindi raw nila pwedeng diktahan or pangunahan kung paano ipepresenta ng prosecution itong documentary evidence, pati yung mga pinapatawag nilang tetestigo. Lord. Totoo ba na nag-walk out daw itong si Attorney Sheila Sison, ang lead counsel sa defense, no? Kanina, kasi pinoint out ito ni private prosecutor
Amando Virgil Ligutan at pinoint out niya ito sa impeachment court. Totoo ba ito na nag-walk out daw? Sabi niya, Your Honor, I think Attorney Sison is making a scene. Lord, yan kasi nung time na yan, nagsasalita itong si Ligutan tungkol sa sinasabing saan daw sa kasaysayan ang nakita na ang Vice Presidente may binitiwang parang assassination plot against the President, the First Lady, and the former House Speaker. And then napansin niya na sinasabi parang is Attorney Sheila Sison causing a scene kasi nakita niya raw nag-walk out. Pero sinabi din naman agad na bumalik din naman siya. As in during the time na nagsasalita si Ligutan, pagkatapos niya sabihin na is she causing a scene kay presiding officer, sinabi niya rin, and now she's coming back. She's walking back to her place doon sa loob ng session hall. So, ano kaya yun? Totoong may intent to walk out in protest o may tawag lang ng kalikasan na nangyari, kumbaga, Marymon? Yung number of seconds kasi from sa napansin ni Ligutan na umalis si Attorney Sison at yung segundong sinabi niya bumabalik, sobrang ikli lang. So, we're yet to confirm kung may pake ba talaga siyang lumabas ng session hall during that time or baka may kinuha lang. Kasi nung time na yun, nakaharap din yung camera dito, hindi kay Attorney Sheila, kaya hindi din natin hagilap. Pero so far, wala pang nagiging komento from the part of the defense. Lord. So aasahan natin bukas, kanina kasi nagka-attempt on the side of the defense na i-exclude itong si Agent Calilong for being not previously attached to the Sabalia and Cabrera complaints, no? At hindi raw included sa articles of impeachment transmitted to the court. Pero kung bibilangin mo ang mga motions na dininay sa bahagi ng defense, mukhang mas nakapunto sa araw na ito ang prosecution. Tama ba yung observation na gano'n, Marymon? Karamihan kasi, Lord, sa objections or yung motions ng defense team ay overruled ng impeachment court. Yung tungkol doon sa sinasabi ng defense team na kasi wala raw sa original na kaso laban kay VP Sara, yung pangalan nitong unang witness na isinalang. Ang sabi naman dyan ni Presiding Officer Cheese, summary lang naman daw ng witnesses yung ipinadala sa pre-trial briefs na isinalang sa pre-trial conference at minarkahan. So, again, overruled yung pagpapatanggal o pagpapatalsik dito dito sa unang witness sa pagtetestigo niya. So nagpatuloy yung examination on the part of the prosecution, pero ang malinaw na sinasabi naman ng defense team, isasubmit din daw nila yung kanilang contention and objection doon na sa testimonya na isasalang naman nitong mga witness. Kaya hindi nila tinatanggap itong hinaharap ng prosecution, overruled siya ng impeachment court, pero bukas sa cross-examination, doon natin titignan kung ano ang gagawin nilang pag-question dito sa unang testigo. Lord. Yan ang bloodbath talaga bukas. As in, magba-bloodbath yan ng mga objections, ng mga kung ano-anong mga pagtutol at kung ano-ano pa. Pero Marymon, ano tawag dito? Ito bang inaasahan natin bukas? At kanina pala, hindi ko na kasi na-monitor yung towards the end, no? Bago nag-adjourn. Pero what made Senator Escudero adjourn? Meron bang or parang pakiramdaman na lang or meron particular ba na nangyari kanina para nagtulak sa kanya na para tapusin na natin ito? Or pagod lang talaga? Lord, so far kasi yung nakita natin doon sa last part nung pinaka-trial kanina, para ang sinabi is yung ni-rule ng impeachment court na yung supposed cross-examination dito sa unang testigo ay gagawin na lang bukas. So kung hindi nagkaroon muna ng ruling na gano'n, ang isang aabangan natin is yung continuation ng trial, which includes yung probable cross-examination on the part of the defense. So since hindi yun nangyari ngayon, sinabi na ni Escudero na bukas ipagpapatuloy yung trial, pati yung cross-examination from the defense. All right. On that note, Marymon Reyes, hindi ko alam kung may mga 2 interviews ka pa, pero ngayon pa lang magpahinga ka, may bukas pa. Maraming salamat ang ating mojo sa Senado, Marymon Reyes. Thank you, Marymon.